Praise God. Alam ko po na ito po hindi nagkataon, ito po kasama sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. At nais ko po na buksan po ng bawat isa sa atin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo, Kabanata 24, simula talatang 32 hanggang talatang 33. Mateo, Kabanata 24. Simula po talatang 32 hanggang talatang 33. Kung nakita na po natin, ay minsan pa tayo po tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ito po ang sabi. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Talatang 33, gayon din naman, kapag nakita ninyong ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon. Ang pagparito ay magsisimula na. Sa English po ay even know that it is near, even at the doors. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, pagpalain mo po ang iyong mga salita sa aming puso't kaisipan. Buksan mo po ang aming spiritual eyes, even our spiritual understanding. And let your Holy Spirit move freely as we listen, as we worship, as we lift up your holy name in the name of Jesus. At i-bless mo po ang buhay ng bawat isang narito, maging ang mga kapatid namin na nanonood po sa pamagitan po ng live telecast ng FB, O Father God. Bless and anoint also your servant to speak your word with love, with humility, and let your name alone be exalted and be lifted up. And I accept the fact that apart from you, I can do nothing. We demolish, we destroy every spirit that is not of God upon this place, every distraction, every negative thoughts, every spirit of fear, doubt, unbelief, and all wiles of the enemy. We burn them all by the fire of the Lord. And release your anointing, release your blessing, release your protection, your guidance, even your deliverance, even to our loved ones and our family, in the name of Jesus. We love you, we adore you, we worship you, Father God. In Jesus' almighty name we pray and thanks. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Sige po, at tayo po ay makakaupo na. Actually, ang pag-aaralan po natin ay patungkol pa rin po sa second coming of Christ. Nung mga nakaraang pagparito ko rito ay siguro kung natatandaan nyo, sabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay tinawag ng Diyos hindi para parusahan. Amen. Tinawag tayo para iligtas. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 9 to 10. Namatay siya para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Actually, mga kapatid, ang katuruan patungkol sa last days, ito po ay napapanahon sa ating panahon ngayon. Dahil ang text na binasa po natin ay patungkol po doon sa fig tree, na ito po ay symbolism po. Nagsisimbolize ng patungkol po sa bansang Israel. Yan, patungkol sa bansang Israel. At dito may kita natin na ang Israel ngayon ay malakas, makapangyarihan, at ngayon po sila ay kamakailan lamang ay sila ay nilusob at inatake po ng missiles ng Iran, di ba? Nakaraan ay Hamas. Ibig sabihin, ang Israel ay isa po sa ginagamit na time clock ng Panginoon patungkol po sa huling araw. Tayo po ngayon ay nabubuhay sa last of the last days. At any moment, imminent ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, tiyak sigurado. Hindi natin alam, pero dapat prepared ang bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin para maghanda. Kailangan handa po ang bawat isa sa atin. At ang kukunin lang po ng Panginoon ay yung mga anak niya na kung saan ay nag-iintay sa Kanya.
Siyempre, kapag ikay naghihintay sa Diyos, prepared ka, di ba? Prepared ka. Dito po, may kita po natin, ang Israel ay isa po sa bansa na tinawag ng Panginoon. Sila po ay, sa Bible, tinatawag silang elect. Ibig sabihin, pinili sila, mga kapatid. Pag mababasa po natin yung word na elect dito, actually, ito po ay pumapatungkol sa bansang Israel. Sa Matthew chapter 24, verse 21 to 22, may kita po natin na ito po yung pumapatungkol sa Great Tribulation. Sa araw na yun, magkakaroon ng dakilang kapighatian. Tapos, idinugtong po, mga kapatid, sa verse 22, na alang-alang, di ba? Sabi, but for the elect's sake, alang-alang doon sa mga pinili, tinawag, by election, mga kapatid. Yung elect dito ay walang iba kundi ang bansang Israel. Yan, bansang Israel. At alam po natin, mga kapatid, ang bansang Israel, sila po ang mga Jewish. Ang mga Jewish po, sila po ay may iwanan sa Great Tribulation. Dahil hanggang ngayon sila po ay bulag at hindi nila tinatanggap si Jesus as a Messiah. Pero maraming mga Hudyo na po ngayon ang na-born again, nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Romans chapter 11, binabanggit din po rito yung word na elect. Yan, yung Romans chapter 11, tapos verse 5, verse 7, saka verse 28, may kita natin dito yung word na elect. Yung elect dito ay walang iba kundi ang, yan, even so then, as this present time, there is a remnant according to the election of grace. Sila po yung pinili ng Panginoon. Tapos sa verse 7, tingnan po muna natin. What then Israel has not obtained, what it seeks, but the elect have obtained it, and then the rest were blinded. Yan. Ibig sabihin, sila po ay bulag pa ngayon sa katotohanan. Pero, sila po, mga kapatid, ay pinili, tinawag ng Diyos, at yung pagkabulag nila sa katotohanan, ito po yung daan ng ating kaligtasan. Yung salvation ay dumaloy po sa mga Gentiles. Tayo po yung Gentiles. Pero, tayo po spiritually, Hudyo tayo dahil tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior of our life. Nagsimula ang Israel, mga kapatid, kay Abraham. Di ba? Si Abraham ay isang Gentiles, tinawag ng Panginoon. At doon po sa Ur ng Kaldea. Yung Ur po, mga kapatid, yung Kaldea, actually, sakop to, saklaw to ng Babylonia. Sa Ur ng Kaldea, tinawag po ng Diyos si Abraham. At pumunta siya ng Haran hanggang sa makarating siya doon sa lupang pangako sa Kanaan na bigay ng Diyos para po sa mga hinirang niya sa bansang Israel. Yun po yung Kanaan. Pagkatapos, si Abraham, nagkaanak po siya. Naging anak niya ay walang iba kundi si Isaac, di ba? Si Isaac. Yun yung pangako. Bagamat may anak siya sa kanyang alipin kay Hagar na si Ismael, yun po yung 12 princes na nagsimula po rito, mga kapatid. Yung anak ni Ismael, nagkaroon po siya ng anak na 12 na naging prinsipe, na yun po ang mga Muslim na nakapaligid sa kanila. At si Isaac, nagkaanak ng dalawa, si Esau saka si Jacob. At si Jacob, yung pangalan niya, pinalitan ng Diyos. Kasi ibig sabihin ng Jacob ay mandarambong, mandaraya, di ba? Manlilinlang. Ginawa pong Israel. Yan. Ang ibig sabihin ng Israel ay prince to God, prinsipe. At yung po ngayon, yung 12 tribes of Israel. Balik po tayo, mga kapatid, sa binasa natin. Sabi po sa Matthew 24, verse 32, kasi ang Israel, mga kapatid, sila po ay napatapon, di ba? Napatapon sila. Sila po ay pinahirapan ng mga hentil mula po sa Kaldea, yung Babylonia. Ang huling hari po na Israel ay si Sedekaya, di ba? Si Jehoiakim, Sedekaya, kung nabasa niyo yun. Tapos, sila po ngayon ay dinala na ngayon sa Babylonia, sa pamumuno po ni King Nabucodonosor. At pagkatapos ni King Nabucodonosor, sumunod po, mga kapatid, yung Grecia and Persia.
Pagkatapos ng Grecia and Persia, pumasok po ngayon yung tinatawag nating yung kay Alexander the Great. Yun po yung Greece. Masyado po siyang naging malakas at halos nasakop niya yung buong daigdig. After po ng Greece, ng Grecian, pumasok na po yung Roman Empire. Yan, doon sa Roman Empire, pagdating po ng 70 AD, sa Matthew chapter 24, verse 1 to 3, makikita po natin dito na kung saan ay sinabi ni Jesus doon sa mga alagad, walang bato na mananatiling nakapatong sa kapwa bato. Yun po, ang sinasabi rito ng Panginoong Yesus, ito po yung Fall of Jerusalem, 70 AD. Pinasok po ni General Titus ang Jerusalem at winasak pati yung temple. At dito po nagsipangalat na yung mga Hudyo. Nagsipangalat na sila. Kaya kung napanood nyo yung Masada, pag sinerge nyo sa YouTube, makikita nyo yung kasaysayan dito ng pagbagsak ng Israel, ng Jerusalem, mga kapatid, sa Masada. At doon po sa bundok na yon ng Masada, nagpakamatay doon ng mga Hudyo. Yung iba po, yung mga babae, nagtago po sa kuweba, yung mga bata, nagpakamatay sila ron. Ang katagumpayan ng mga Romans ay hindi nila natanggap dahil po hindi nila napatay sa pamagitan ng kalang tabak ang mga Hudyo. Pinatay nila yung kalang sarili. Yun po, mga kapatid. Kaya ang Israel ay nagsipangalat. Talagang matindi po ang pinagdaanan nila. Siguro kung sa history nabasa nyo noong 1903 hanggang 1906, ito po yung tinatawag na Russian pogrom. Yung pogrom, ibig sabihin nito, mga kapatid, ay Holocaust. Yung po, ang word na pogrom ay Russian word, ang ibig sabihin ay Holocaust. Na kung saan sila po ay pinagpapatay, nagrally yung mga tao doon sa Europe. At sila po ay talagang pinagnakawan, ginahasa yung mga babae kung ano-ano mga kalupitan ng kalang tinamo. Yung iba po ay sinunog, mga kapatid, ilagay, pinagsama-sama sa isang container, sinunog silang lahat doon. At yung pinakauli na alam po natin nangyari sa kanila, yung time ni Hitler, di ba? Yung Holocaust, nung magpapasimula na yung World War II, si Hitler ay namumuno. At ito po ngayon, mga kapatid, ang Israel ay nawala po sa mapa. Kung titingnan nyo po yung mapa simula noong 1948, pababa, mga kapatid, wala kang makikitang Israel na nakalagay doon. Ang makikita natin dito ay Palestine, di ba? Palestine. Pero noong May 14, 1948, isang malaking bagay ang nangyari sa kanila. Himala po ng Diyos. Yung fig tree na ito ay muli pong sumibol. Yan. Ito po ang Israel. Nung pasimula na yon, noong 1948, talagang gusto nilang sirain ulit. Pero hindi sila nagtagumpay. Yung 6-day war ng Israel, sa loob ng 6 na araw, tinalo nila yung lahat ng kaaway. Ang Egypt, mga kapatid, tinalo nila yan. Ang Egypt, Syria, Jordan, nagtulong-tulong sila para sirain at wasakin. At ang ibang mga Arab nation during that time, sila po ay sumuporta sa pagsalakay laban po sa Israel. Pero sa loob ng 6 na araw, tingnan nyo po, kung hindi nila kasama ang Panginoon, hindi sila magtatagumpay. At ang huli, di ba, nung October po, ito po, 1973, yung tinatawag nating holiday sa Israel, yung Yom Kippur. Sinalakay sila, parang wala na silang pag-asa. Alam niyo po, isa po sa kapitan dito, kasi ang labanan ng time na yon, 1:50 na tangke ang kalaban nila. Isang tangke ng mga Hudyo laban sa 50. Doon sa Jordan Valley, mga kapatid, sabi ng isang kapitan, nagpe-pray siya. Sabi niya, Panginoon, Yahweh. Ang mga Hudyo kasi, hindi nila binabanggit yung pangalan na God, Yahweh, Elohim, hindi. Kasi holy sa kanila yon. Nananalangin siya. Nung siya mag-pray, yung mga kalaban, mga kapatid, nakita nila, meron pong napakalaking kamay galing po sa langit. Totally, mga kapatid, yung kalaban nila, mga tangke, tinalo nila lahat yun.
Bakit po? Na-paralyze sila, hindi sila makakilos. Hindi nila alam kung ano kalang gagawin. Kaya dito ipinapakita dahil sila'y elect ng Diyos, mahal na mahal ng Panginoon, katulad natin. Amen. Mahal na mahal tayo ng Diyos na buhay. Hallelujah! Dahil po sa pagmamahal ng Panginoon, niligtas niya ang bansang Israel. At hanggang sa panahon ngayon, marami po mga kapatid ang gustong sila'y sirain. Pero hindi sila magtatagumpay. Bakit? Kasi nasa 11 hour na tayo mga kapatid. At any moment ay darating ang ating Panginoon. Yung 12 midnight na sinasabi sa Matthew chapter 25, verses 1 to 13. Ito yung 10 virgins. Kung natatandaan nyo mga kapatid, yung 10 virgins na kung saan ay 5 ay matalino, ang 5 po mga kapatid ay hangal. Yung foolish virgins. Ibig sabihin, yung kalang preparation ay half-hearted. Kilala nila si Jesus pero half-hearted sila. At karaniwan sila po ay hindi totally submitted sa kalooban ng Panginoon. Pero lahat tayo na narito ay wholeheartedly waiting for the Lord. Amen? Bakit? Ito po ang ating blessed hope. Sabi po ng salita ng Diyos, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Siya po, sabi po ng Titus chapter 2 verse 13. Ang tinitingnan natin, inaantay natin yung ating dakilang pag-asa. Kung ang pag-asa mo ay dito sa lupa mga kapatid, ikaw ang pinakakawawang tao. Bakit? Kasi lahat ng pag-asa ng tao sa daigdig nito, at any moment, pwede pong mawala. Pwede pong masira. Pwede pong maglaho. Ang kalakasan ng tao, hindi niya pwedeng sasabihin na ako'y malakas, bata pa ako. Huwag mong sasabihin yan. Ang kalakasan natin at ang tunay na katagumpayan natin ay nagmumula walang iba kundi sa ating Diyos na buhay. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya dito ipinapakita mga kapatid, itong parable nito, the fig tree holds symbol significance in biblical literature. Ito po ay napakahalaga mga kapatid. Patungkol po sa sa doktrina po ng salita ng Diyos. At yung fig tree rito ay walang iba tulad ng sinabi natin kanina, ito po yung pumapatungkol sa bansang Israel. Ang Israel po yung fig tree dito. Kaya kapag ito ay nagsisimula ng magbud, tender, and press yung kanyang dahon, nagsisimula na magdahon, ibig sabihin nito mga kapatid, ay nagpapasimula na yung summertime. Yan. Nagkakaroon po ng change of season. Mula po sa taglamig, papasok na po yung tinatawag na tag-init. Tag-init po, mga kapatid. Kung natatandaan nyo po, do sa Mark chapter 11, si Jesus po ay nakita po ng fig tree, di ba? Lumilim siya. Tapos naghanap siya ng bunga, wala siya makita. Ang ginawa ni Jesus ay kinurse niya yung fig tree. Kinabukasan nung bumalik, sabi ng mga alagad, Panginoon, di ba kahapon buhay ito? Di ba? Buhay ito, Panginoon, bakit ngayon patay na? Eh, siyempre, yung pag-curse ni Jesus, nagsimula doon sa ugat. Nung time na yon, kita nila buhay na buhay. Pero dahil wala nang buhay sa ugat, wala na po mga kapatid, life na dumadaloy sa puno na yon, nagkaroon po ng spirit of death. Di ba? Pumasok po ang kamatayan, natuyot na siya. Ito po yung pumapatungkol sa Israel. Kasi naghanap siya ng bunga, wala siya makita. Kaya na-curse ang Israel. Yung mga Hudyo, mga kapatid, wala siya makitang buhay at bunga sa bansang Israel. Actually, yung mga Jewish pa ang nagpapatay sa kanya. Yung mga Hudyo pa. Kaya sabi po ng John chapter 1, He came unto His own, and His own received Him not. Naparito siya sa sarili niyang kanya at hindi siya tinanggap ng sarili niyang kanya. Sa verse 11, chapter 1, verse 11. Kaya makikita po natin dito na ang bansang Israel, itinakwil nila ang ating Panginoon. Tinakwil nila. Akala nila, yung pagkakatawan tao ng ating Panginoong Yesus,
i-restore ng Diyos yung glory ng Israel during the time of David and during the time of Solomon. Pero nagkamali sila ng interpretation. Ang pagparito ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Nais niyang i-redeem ang tao sa kanilang kasalanan, di ba? Kaya sabi po ng John chapter 3, for God so loved the world. Hindi lang tayo basta mahal ng Panginoon. Ang sabi po, so love the world. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Lahat tayo na nanalig sa ating Panginoon Jesucristo, that whosoever, ayon sa ating free will, mga kapatid, desisyon mo yan. Kung ang tao ay maliligtas dahil nagdesisyon siyang sumampalataya sa Panginoon. Kung ang tao po ay napunta ng impyerno, hindi gusto ng Diyos yun. Desisyon niya yon dahil tinanggihan niya ang kaligtasang iniaalok ng ating Panginoon. Dahil yung word na whosoever, di ba? Ang sino man, ibig sabihin, it deals with our free will. May choice ka. Pipiliin mo. Tatanggapin mo ba si Jesus? Believe in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya lahat tayo na narito ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Amen. Tinanggap si Jesus as Lord and Savior of our life. Kaya ka narito. Hindi tayo narito para maupo, makinig. Di ba? Narito tayo dahil mahal na mahal natin ang Panginoon. Amen. Lahat na nagmamahal sa Panginoon ay pumalakpak na malakas sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya, pangalawa, may kita po natin yung symbolism of tender branch and leaves. Tender branch and leaves signify new growth and vitality. Siyempre, kapag may sanga tapos may tumusbong doon, siyempre growth and vitality, di ba? Pinapakita rito yung panibagong buhay. Panibagong buhay, merong growth. Kaya, pinapakita rito na ang Israel po ay sumisimbolo sa fig tree. Kapag nakikita natin. Pero tingnan niyo po yung point ng Panginoong Jesucristo rito. Huwag tayo mawala sa point na nais niyang bigyan pansin, mga kapatid. Sa verse 33. So likewise, tingnan niyo po. So likewise, when ye shall see all these things, know that it is near. Even at the doors. Ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon ay nasa pintuan na. Bubuksan na lang ang pinto, mga kapatid. Bakit? Pag binasa natin yung lahat na mga signs na binigay ng Panginoong Jesucristo, simula Matthew 24, starting verse 5 hanggang verse 15, makikita po natin ang lahat ng yan ay nangyayari na sa ating panahon. Ang mga bulaang propeta, marami po mga bulaang propeta, maling katuruan. Marami po ay nadideceive, napapaniwala rito. Pero tayo, ang pinaniniwalaan natin ang sinabi ng salita ng Diyos. Amen. Kasi ito lang po mapapanghawakan natin. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 8, verse 31 to 32, if you will continue in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kailangan nagpapatuloy tayo sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang pinangahawakan natin. Wala tayong ibang basis, mga kapatid. Ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Kasi pag alam mo ang totoo, hindi ka pwedeng ma-deceive. Amen. Parang yung mga peking pera, mga kapatid. Pag pumunta ka po minsan nasama po ako sa mga pamangking ko, sa kanilang field trip, pumunta po doon sa Central Bank of the Philippines. Central Bank of the Philippines. Ang itinuro nila, yung authenticated, hindi po yung fake. Kasi pag alam mo yung totoo, yung original, mga kapatid, hindi ka mapepeke. Kasi alam mo original, tingin pa lang, peke yan, hindi yan totoo. Yan, di ba? At salat pa lang, alam mo na kagad, hindi to totoo. Kasi yung peke, masasalat mo madulas.
Pero yung original na pera, pag nasalat mo, magaspang. Yeah? Salat pa lang malalaman mo na. Ginawa nila, nilukot-lukot nila. Ginanyan nila yung perang original. Sa kanila binitawan. Alam niyo po, unti-unti, gradually po, bumubukas siya. Yan po yung original. Yung peke, pag nilukot mo, nanatiling lukot na kaganon, mga kapatid. Hindi siya yung katulad ng original. Kaya sabi po ni Jesus, if you will continue in my words, you are my disciples indeed. Kailangan natin nagpapatuloy tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi alagad tayo ng Panginoon. Tagasunod tayo ng ating Panginoon. Tapos sabi niya sa verse 32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kaya hindi ka agad-agad mapapaniwala. Amen. Hindi ka agad-agad maniniwala sa sabi-sabi lang. Kasi sabi po ng ganito, pag ganyan ang desisyon mo, kung ganyan ka, mga kapatid, na madali ka mapaniwala sa sabi-sabi, aba, kawawa ka naman. Bakit? Wala kang sariling pagpapasya sa sarili mo. Di ba? Huwag kang babase. Kahit po sa husgado, meron po sa atin dito nagtatrabaho sa husgado, hindi pwede yung alleged. Yan. Di ba? Kapag ang basehan mo ay alleged, ibig sabihin ay hindi siya sigurado. Kasi narinig ko po ganito Aba, wala na yun. Ibabasura na kagad. Ibabasura na kagad yun, mga kapatid, sa piskal pa lang. Bakit? Hindi yan papasa. Ganon din po sa Diyos, mga kapatid. Kung tayo'y maliligtas, naligtas tayo dahil tayo'y personally lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. At pangatlo, na nais po natin makita at maunawaan, ito yung application of current events. Yan, yun ang nangyayari sa ating panahon. Ano po ba yun, mga kapatid? Pag inanalyze natin yung current events sa konteksto ng biblical prophecy, ito po, believers may interpret various occurrences. Ito po yung mga signs of the end times, katulad po ng geopolitical tension sa South China Sea, di ba? Meron pong tension dyan. Kung ikaw'y matatakotin, makikita mo ang daming barko nagkalat dyan. Barko ng Allied Forces ng Pilipinas. Yan. Yung Amerika, nandyan po yung France, nandyan ang Japan, yan, nandyan yung mga kumakampi sa Pilipinas. Nandyan po ngayon yung mga barko ng China, nakahilera. Yan. May tension sa iba't ibang bansa. Tension sa Europe, mga kapatid. Di ba? Yung Ukraine sa Russia. Tension sa Middle East, lalo na po ngayon. Tension din po sa loob ng ating bansa. Yan. May mga civil war, di ba? Sa gawi po ng iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na po sa Mindanao. Ang point natin dito, yan po ay isa lang sa signs. Pero hindi pa po yan ang katapusan. Miski po ng Old Testament, marami ng digmaan. Ayon po sa pag-aaral ng mga biblical scholar, mga kapatid, Bible scholar, ang sabi nila, simula po doon sa panahon ng lumang tipan, hanggang sa panahon natin, alam niyo po, ang digmaan daw po umaabot pa ng 200,000. Ayon po sa pag-aaral nila yon. Biruin niyo po sa dami noon, digmaan. Minsan may digmaan sa loob ng bahay. Lumilipad na plato. Kasama siguro sa digmaan yan. Digmaan na magkakapatid dahil sa lupa. Yan. Hindi pa kasama siguro yung mga yun. Pag sinama yun, baka hindi lang 200,000. Di ba? Napakarami. Kaya ang point dito, mga kapatid, meron pong tension kabi-kabila. Pero dito po ang tension dito ay attention. Amen. Attention sa Panginoon. Bakit? Kasi handa tayo na anumang oras dumating ang Panginoon. Isang iglap, wala na tayo lahat dito. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ano pa po? Yung mga natural disaster. Natural disaster. Dahil po nagkakaroon po ng change, mga kapatid, di ba? Nagkakaroon ng pagbabago sa panahon. Sobrang init. Kala mo, mga kapatid, yung klima ngayon,
Sa Middle East ko lang nararamdaman. No, ako'y napunta ng Qatar, ng Dubai, ng Iran. Napunta po ako doon sa mga bansa na yon. Ang init ay umaabot ng 40 mahigit. Pero sa mga unang taon, siguro mga year 2000, ang init sa atin pag nag-33, naku, napakainit na masyado, di ba? 33, init na init tayo. Ngayon po mga kapatid ay 40 na mahigit. Sa Baguio, pumunta po yung aking anak, sabi nila, Papa, umabot po ng 44 sa tanghali sa Baguio. Ba't pa tayo pupunta ng Baguio? 44 pala, mas mainit pala doon. Nung tingnan ko sa cellphone ko, kasi meron pong doon, nakikita yung average kung gaano kainit, 41, mas malamig pa pala dito sa lugar namin. Ang point mga kapatid, yung pagbabago ng climate change na tinatawag. Yan, mga palatandaang sinabi ng Panginoon, technological advancement. Alam niyo po, ang technology, sobra pong advance ngayon. Lahat po ay ultimo refrigerator advance. Yung refrigerator nga ng kapatid ko na nakatira dito, kinakatok lang. Kakatukin mo yung refrigerator. Mahina lang naman, hindi malakas nakatok. Kakatukin, lalabas doon lahat kung ano nandun sa loob. Masyadong high-tech Nakakonekta sa wifi, mga kapatid. Pag nilagay mo yung baso mo doon sa may lalabas na yelo. Ang galing ka ako nito. Magkano ba to? 100,000 mahigit. Ibig sabihin, mga kapatid, ultimo refrigerator, high-tech. Ultimo television, mga kapatid, high-tech din. Di ba? Dati ang television, ang television kung inabutan niyo po, mga kapatid, no, ako'y bata pa. Nabutan ko po ang television noon, parang refrigerator, may sarahan ng pinto, disusi pa. Tuwan-tuwa, kami lang po may television noon sa Caloocan, nakatira kami sa Caloocan Ang dami po nakikipanood. Ang dami. Kasi kami lang may television, dami doon, nanonood. Ginawa ko, parang sine, kailangan dito makaisip ako para mapagperahan ko itong mga batang to. Kasi bata rin po ako noon Lahat na makikipanood sa amin, nagbabayad ng 10 centimos. Yan. May entrance fee. O sige, doon ka sa bintana, doon ang pwesto mo. Yung TV namin, console ang tawag doon, mga kapatid. 4 ang paa na ganyan kahaba ang paa. Tapos may sarahan yon. Yan. Disusi siya. Black and white, mga kapatid. Pero ngayon ang television, di ba? High-tech na. Pag ganun ang TV mo ngayon, itatago mo na lang yun. Hindi mo makita masyado yung tao. Pero ang TV ngayon, mga kapatid, high-tech. Pwede mo i-connecta sa wifi. Pwede mong panoorin yung lahat ng mga balita sa iba't ibang bansa. Pero itago nyo yung TV na yun. Baka time will come, mabili yun, mga kapatid. Bakit? Vintage television. Kaya, technological advancement. Saka yung societal shifts, mga kapatid. Yan, nagkakaroon po ng pagbabago sa ating society. Ang laki po ng pagbabago. Yan po ay mga palatandaan na sinabi ng Panginoon. Kaya, lalo na po sa Israel, mga kapatid, yung pagbabago na nangyayari ngayon sa bansang Israel. Ang Israel po ay high-tech against sa warfare, mga kapatid. Ano mang uri ng warfare, high-tech sila. At kaya nilang depensahan ang kalang bansa. Tingnan niyo po, 99% nahadlangan nila yung mga pumasok na missile sa yung mga drones. Sa tulong din ng US, ng France, sa katulong din po ng Jordan. At walang sira. Pero nung gumanti ang Israel, ano po nangyari? Hindi nila nalaman. Gumamit din sila ng isang taktika na dinivert yung atensyon ng kalang radar doon sa mga drone na pumasok. Yung pala, ito pala yung F-35. Yung F-35 ng Israel
Sinira yung radar system po ng Iran. Saka yung ilang nuclear facility. Kaya may kita po natin dito na very advanced sila, di ba? Pero siyempre, biyaya at tulong ng Diyos sa kanila yon. Amen. Tulong ng Panginoon. Pang-apat po, mga kapatid, implication for future events. Ito po ay para sa atin, mga kapatid, na kung saan it described to prompt us as believer to live a state of readiness. Kailangan tayo po ay maging ready because at any moment, maaring dumating ang ating Panginoon. Kunin ang bawat isa sa atin. At huwag kayo basta-basta maniniwala sa nakikita nyo sa YouTube. Meron pong nag-message sa akin sa Messenger. Pinadala niya yung napanood niya sa YouTube. Sabi niya, Pastor, pwede bang panurin mo sa akin? Ipaliwanag mo ito. Nung pinanonood ko, sabi ko, hindi totoo to. Ang paniniwala nito ay post-trib. Kasi pinakita niya doon, yung nangyayari na sa Revelation chapter 16. Kasi Revelation chapter 16, eto po mga kapatid, yung isa sa mga salot, kasi 3 po ang salot sa Book of Revelation. Yung vials, di ba? Yung seal, tapos yung trumpet, saka yung vials. Ngayon sabi ko, ito po ay post-trib. Tayo ay naniniwala sa pre-tribulation. Hindi tayo papasok sa tribulation, ra-rapturein muna tayo. Hindi. Kung gusto mo maiwan, wala akong problema doon. Pero, ang mahalaga, alam natin kung ano sinasabi ng Bible. Tulad po na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya tayo tinawag, hindi niya tayo niligtas para parusahan. Biruin niyo po, namatay si Jesus para sa atin, para parusahan ka lang. Mapasok ka, masama ka doon sa Great Tribulation, ayaw ng Diyos yun. Gusto ng Panginoon, tayong lahat ay ligtas. Amen. Tayong lahat ay may buhay na walang hanggan. Masama tayo sa rapture of the church. Sino po rito naniniwala na kasama siya sa rapture of the church? Taas po ang kamay. Yan, amen. Lahat tayo naniniwala. Bakit? Kasi mahal natin ang Panginoon. Tinanggap natin si Jesus. Yan, tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior of our life. Yan. Tingnan po natin mga kapatid. Dito po sa Book of Book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 8. Isa po sa reason bakit hindi tayo masasama sa Great Tribulation, isa po sa reason. 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 to 8. 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 to 8. Babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog para higit natin maunawaan. May English naman dyan sa harapan, Tagalog. Ano po ang sabi? Palihim ng kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito. At mananatiling gayon hanggat di naalis ang umahadlang. Kung maalis na ang umahadlang, malalantad na ang suwail. Yan. Yung umahadlang dito, mga kapatid, ay walang iba kundi tayo po. Tayo po ang church. Kapag naalis na yung church, wala na pong hadlang. Bakit? Ang iba paniniwala nila, ang hadlang, kapag naalis na yung hadlang, sino po ang hadlang? Paniniwala nila, ang Holy Spirit ang hadlang. Hindi po. Bakit? Ang Holy Spirit ay Diyos, mga kapatid. Hindi pwedeng mawala ang Diyos, ang presensya ng Diyos sa daigdig nito. Dahil God siya, di ba? Hindi siya pwedeng mawala. Bakit? Ang Diyos ay omnipresent. Kahit saan, nandyan siya. Kaya kapag sinabi mo ang Holy Spirit ay mawawala sa daigdig, mali ang interpretation mo. Hindi siya maigi hadlang. Hindi siya ang hadlang, mga kapatid. Kasi kahit po sa Great Tribulation, ang Holy Spirit po ang magko-convict sa tao. Yung mga maiiwanan dito. Sino po maiiwanan? Yung mga
unbelievers. Yung hindi po naniniwala sa Panginoong Yesus. Siguro yung mga backslider, yung mga tumalikod sa Panginoon. Yung mga hindi totoong sumampalataya sa Panginoon. Pero tayo po na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, aalisin. Ganito po, dahil ang ating Panginoong Yesus ay gumamit po sa Matthew chapter 5 na tinatawag nating domestic metaphor. Ito po yung tinatawag nating light. Yan, itong light na yan, di ba? Karaniwan, bahay natin may mga ilaw. Kapag merong light, ang dilim ay dinidispel niya. Di ba? Nawawala po ang dilim. Pero sa oras na pinatay mo ang ilaw, papasok po ang dilim. Ang daigdig nito ay madilim sa paningin ng Panginoon. Kaya po, maliwanag lang, may liwanag pa kasi narito pa ang ilaw ng sanlibutan. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Sabi po ng Matthew chapter 5:13-16. Yung pangalawa po ay salt. You are the salt of this earth, of this world, mga kapatid. Tayo po yung mga asin. Ano po ang ginagawa ng asin? Ang asin, mga kapatid, nagbibigay flavor o lasa. Nagbibigay lasa. Ang daigdig nito, wala na pong lasa sa harapan ng Diyos. Bakit? Pasama ng pasama. Pasama ng pasama. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 19, ito po ay nakahilig kay Satanas sa masama, mga kapatid, ang sanlibutan. Tayo naman po ay hindi bulag sa nangyayari sa paligid. Pag nasama ka sa isang lugar na kung saan ay hindi ayon sa Panginoon ang gawa, ay may kita mo talagang yung mga pananalita, yung kilos, yung galaw, ay malayong malayo sa kalooban ng Diyos. Lahat naman, ang bawat sarito ay nagtrabaho po sa sanlibutan, di ba? Nagtrabaho ka sa government, nagtrabaho ka sa private firm, nagtinda ka o pumunta ka sa palengke, makikita mo yung difference ng nakakilala sa Diyos at ng hindi nakakilala sa Diyos. Tayo po ang nagbibigay flavor. Tayo po ang nagbibigay lasa. Kapag yung presence mo ay nandyan, nakokontrol yung gawa ng kaaway. Nakokontrol, mga kapatid. Kaya may kita po natin ang purpose ng salt, mga kapatid. Ang salt during the time of our Lord Jesus Christ, dahil wala pong refrigerator, walang yelo, ito po ang siyang ginagamit na preservative, na pe-preserve niya yung mga karne at isda. Itong sanlibutang ito ay pabulok ng pabulok. Pero dahil merong asin, tayo pong asin sa iba't ibang lugar na kung saan ay nilagay tayo ng ating Panginoon. Tayo po nagiging preservative. Nagpe-pray tayo, Lord, pagpalain mo ang aming lugar. Hayaan mo po ang kapayapaan, ang pag-iingat mo. Binibless natin yung lugar natin. Binibless natin. Bakit? Preservative tayo napipreserve. Yung isda, hindi ibig sabihin na hindi ito nabubulok, nasisira. Yung karne, nagsisimula ng mabulok at masira. Pero kaya dahil nakokontrol, napipreserve siya sa pamagitan ng asin. Kaya tayo po, mga kapatid, ang siyang gusto ng Panginoon maging handa at any moment pwede siyang dumating, kunin ang bawat isa sa atin. Sa Revelation chapter 3 verse 10, ang sabi rito, mga kapatid, iingatan tayo sa panahon ng malaking pagsubok sa daigdig neto. Because you have kept my command, yung salita ng Diyos, to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Tingnan niyo po, yung word na I also will keep you from the hour of trial. Ito yung panahon ng pagsubok sa daigdig neto. Ano po yun? Great Tribulation. Sa araw ng pagsubok sa daigdig neto, iingatan tayo ng Diyos. Paano tayo iingatan ng Panginoon? Kukunin niya tayo. Siyempre, para tayo maingatan ng Panginoon, wala na tayo rito. Kailangan tayong kunin. Parang katulad po during the time of Noah. Kung nabasa nyo, ginamit na halimbawa ng Panginoong Yesus
sa Matthew chapter 24, yung panahon ni Noah. Tingnan natin, bumalik po tayo rito. Matthew chapter 24. Starting verse 30. Yan, verse 37, mga kapatid. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Tingnan niyo po yan, hinalintulad sa panahon ni Noah. Ni Noah, mga kapatid. Ano po yung panahon ni Noah? Sabi po ay, sa pagdating ng anak ng tao, matutulad sa pagdating ng baha ng panahon ni Noah. Noon ang mga tao ay nagsisikain, sabi ng verse 38. Nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Ano po ang panahon ni Noe? Katulad ng panahon natin. Lahat tayo kumakain, amen. Lahat tayo umiinom ng soft drinks, ng tubig. Yan, hindi alak. Lahat tayo, mga kapatid. Ano man ang iniinom natin? At lahat dito, siyempre, nag-asawa. Yung iba, wala pa asawa. Ang point, parehong-pareho sa ating panahon, mga kapatid. Noong panahon ni Noe, yung mga tao ay busy-busy. Nang siya'y nangangaral, ayaw maniwala kay Noe. Ayaw maniwala. Paano ba namang babaha? Hindi nga umuulan. Di ba? Hindi umuulan, babaha ba yan? Pinagtatawanan si Noe. Pero nung dumating ang ulan, mga kapatid, sinarado na po ang arko. Wala nang pwedeng pumasok. Wala nang pwedeng pumasok. Pagdating ng rapture of the church, kahit na maglulupasay, maglulumuhod, maggugumapang ang isang tao, Lord, rapture mo po ako. Wag, maawa ka po, wag mo po ako iwanan dito. Magbibigay po ako, magtatize na po ako, kahit na anong klaseng pangako gawin mo. Kailangan magtiis ka na, sabi ng Bible. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Yan. Maaari kang gupitan ng Antikristo ng ilong para ikaw'y magpatatak. Maaari isa ay lagariin, mga kapatid. Lalagarin unti-unti mula po talampakan. Abay, napakahirap noon, mga kapatid. O kaya yung isa ay papatakan po ng plastic na may apoy yung plastic at pumapatak. Ang init-init. Simpleng pagsubok lang yon. Mas matindi pa gagawin ng Antikristo, mga kapatid. Yung iba siguro ay pararaanin sa isang padaus-dusang blade. Sabihin niyo po, parang katulad doon sa mga ang haba ng padaus-dusan, mga kapatid. Ang babagsakan ay punong-puno ng patis, mga uo. Ang hapdi masyado. Ganon ang dadanasin ng maiiwanan. Pero wala pong maiiwanan dito. Amen. Bakit? Lahat tayo ay nananalig sa Panginoong Hesukristo. Ayaw po ng Diyos ng paisi-isi. Ayaw po ng Panginoon na maiwanan ang bawat isa rito. Kung dumating siya, mawala siya, alam niyo po, itong mga damit natin, mga bag, mga alas, sapatos, lahat yan, maiwanan, madadamitan tayo ng panibagong kasuotan. Ito yung kasuotang galing langit. Tingnan niyo po yan, magiging kasuotan natin. Kasuotang panlangit ang gagamitin natin. May prepare ang Panginoon. At tayo para mga anghel na doon sa langit, mga kapatid. Lahat tayo ay wala na tayong mga patsi-patsi. Wala na tayong sugat. Wala na tayong sakit. Lahat tayo ay glorified body na. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 54. Magkakaroon po ng pagbabago. Lahat tayo, mga kapatid, ay gagawing makalangit ang ating pangangatawan. Yan. Kaya, ito yung sinasabi ng Panginoon. Nagsisimula na, nasa pinto na po, mga kapatid. Pagbukas ng pintuan, ibig sabihin, rapture of the church na.
At dalawang uri ng tao ang maaapektuhan pagdating ng Panginoon. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 17. Ang una, bubuhayin muna ang mga namatay kay Kristo Jesus. Pangalawa, yung mga nabuhay na namatay, tayo mga buhay pa, kasabay nila, sasalubong sa Panginoon. Doon sa alapaap, sasalubong tayo. At doon sa langit, mga kapatid, tatanggap tayo ng reward. Mga gantimpala. Meron tayong reward na tatanggapin sa Panginoon. Kaya anumang bagay na ginagawa natin para sa Diyos, hindi yan nawawala ng kabuluhan. Amen. We cannot outgive God, mga kapatid. Hindi natin pwedeng malamangan ng Diyos sa pagbibigay. Actually, siya nagbigay ng buhay natin. Amen. Wala tayong magagawa pag wala na tayong buhay. Kaya ang lahat ng ito ay galing sa ating Panginoon. At ano pa po, 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 to 10. Yung parati natin sinasabi kanina. 1 Thessalonians chapter 5, verses 9 to 10. Nais ko pong basahin sa inyo sa wikang Tagalog. Ano po ang sabi, mga kapatid, sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 9 hanggang talatang 10. Ito po ang sabi. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Kasi yung pagparito po ng Panginoong Yesus ay nasa dalawang stage. Una po, for the saints. Kukunin niya muna yung mga banal. Yung second stage, with the saints. Sa gitna nito, yung 7 years Great Tribulation. Ito po yung second coming. Yung second coming ay nasa dalawang stage. For the saints and with the saints. Tapos, yung difference nito, mga kapatid, sa gitna nito, meron pong tinatawag na 7 years Great Tribulation. Pag tayo ni-rapture ng Panginoon, papasok po at matutupad yung sinabi sa Revelation chapter 6, verse 1 to 2. Lilitaw ang Antikristo. Siya ngayon ang kikilalanin ng buong sanlibutan. Basahin niyo na lang po. Revelation chapter 6, verses 1 to 2. Isulat niyo na lang. Yan. Tapos, sa time neto, tayo po nasa langit, masayang-masaya tayo. Wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang alalahanin, wala nang mga legal problems, wala nang family problems, wala nang intindihin sa buhay, wala nang pinagtataguang maniningil, mga kapatid. Wala na, di ba? Wala ka na intindihin. Payapang-payapa ka at masayang-masaya na. Amen. Sa ngayon, medyo may pinadadaanan ka ng iba't ibang problema sa buhay. Pero mga kapatid, kung ang Panginoon ay dumating, agad-agad mawawala yan lahat ng bagay na yan. Wala ka nang intindi. Huwag mong ituon yung isip at puso mo sa bagay na temporal lang. Kailangan ang focus natin ay yung eternal. Diba? Yung plano ng Diyos sa atin. Alam niyo po, yung mga bagay na yan, lumilipas yan. Lahat tayo dumaan sa iba't ibang pagsubok, pinakamatinding pagsubok sa nakaraan, sa nakalipas ng ating buhay. Pero na-overcome mo. Diba? Na-overcome mo. Eto ka ngayon. Pag-aalalahanin mo, matatawa ka lang. Buti na lang pala, pinagdaanan ko yun. Kung hindi ko pinagdaanan, wala ako ngayon dito. Hindi sana ako ngayon ganito. Diba? Mga pinagdaanan mo, maaring pinersecute ka sa opisina, gusto kang ilaglag, inihila ka pababa, pero hindi sila nagtagumpay. Bakit? Ang Diyos ang nagpala sa iyo. Amen. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Amen. Kaya dapat mag-persevere tayo. Hayaan natin ang Diyos. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na nakawi ng kaaway yung bagay na kung saan ay pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Yung iba siguro dito na problema, nagpapalaki ng anak nung panahon na yon.
Ang liliit ng mga anak mo, paano ko kaya pala lakihin to? Yan, di ba? Pinoproblema mo, paano ko pag-aaralin? O kaya magkakapatid kayo, napakarami nyo magkakapatid. At sa iyo, iniwan ng magulang mo, responsibility. Pag ikay nakatapos ng pag-aaral, kailangan pag-aralin mo mga kapatid mo. Meron bang ganito, mga kapatid? Meron. Pinagdaanan mo, para bago ka pumasok, nagtitinda ka ng kangkong para meron kang baon. Maraming tao ganyan pinagdaanan. Pero after that, mga kapatid, siya po ay nagpatuloy, nagpunyagi. At higit sa lahat, nagtiwala sa ating Diyos na buhay. Ano po nangyari? Nagtagumpay siya. Nagtagumpay ka. Amen. Pinagpala ka ng Diyos na buhay. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Dahil siya po ang nagbibigay katagumpayan. Kaya at any moment, maaring dumating ang Panginoon. Hindi masasayang lahat ng ginawa natin sa Diyos. Hindi masasayang yung lahat ng ating pagtitiis at pagtsatsaga. Hindi masasayang yung ating pagpunta sa lugar na ito. Bakit? Ang pinupuntahan natin ay Diyos na nagpapala sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sige po, tayo po lahat ay tumayo at kung loloobin ng Panginoon, hindi pa rapture, maaring ituloy na lang po natin. Hallelujah! Praise God! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Tayo po lahat ay yumukot pumikit at manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat, sumasamba, nagpupuri, niluluwalhati at dinadakila ang iyong buhay na pangalan. Salamat po sa mga katotohanan ng iyong salita na itinuro mo sa amin sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, na anumang oras ka dumating, kami po lahat ay kasama rito. Kasama kami nasasalubong sa iyo sa alapaap dahil ito ang pangako mo. Hindi po kami nakabase sa aming pakiramdam. Hindi po kami nakabase sa aming mga iniisip lang, sa haka-haka. Nakabase kami kung ano ang sinabi ng iyong salita. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, narito kami, patuloy na nagpapakumbaba. Inaamin, hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Maaari po bang tayo sumunod sa maikling panalangin ito, sabihin po natin, Amang Banal, sa pangalan ng Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, pag-ibig sa akin. Patuloy po akong nagpapakumbaba sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kahinaan, sa lahat ng aking mga pagkukulang, o anuman yung mga bagay na magiging hadlang upang hindi ka malayang makakilos o makagawa sa aking buhay. Ang lahat ng ito ay sinusuko ko po sa iyo. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo at puspusin mo po ako banal na Espiritu. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ako na lang po ang kipray. Father God, release your protection, your blessing, your grace, your favor upon the lives of your people. We rebuke, we demolish every manners of sickness and diseases upon our body in the name of Jesus. You have no right to stay in Jesus' name. We are the temple of the Holy Spirit. In Jesus' almighty name, we command every manners of sickness and diseases from the crown of our head to the sole of our feet. Go and live right now in the name of Jesus. And we command every body organ to normalize in Jesus' name. And recreate a new body organ upon our body, O Father God, in Jesus' almighty name. Salamat po, dakilang Diyos, and we rebuke also the spirit of poverty, lackness, bankruptcy. We rebuke you in Jesus' name. You have no right upon our lives. We don't accept you sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ng espiritu ng kahirapan, kakapusan, kawalan, inuutusan ka namin na lumayas ka sa buhay ng bawat anak ng Diyos sa lugar nito.
In the name of Jesus. Father God, release your miracles. Release the spirit of prosperity, abundance, overflowing blessing from the north, south, east, and west to come forth upon our lives in the name of Jesus. Bless your people, Lord, upang patuloy na maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po, dakilang Diyos. At ano paman ang mga dalangin ng bawat anak mo sa lugar nito, we pray, Father God, hallelujah, na ito'y tugunin mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat po sapagkat sinagot mo na ang aming mga panalangin. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, sa iyo po ang pagluwalhati, pagpaparangal. Sa mataas at tanging pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen and Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Atin po ideklara ang katagumpayan sa linggong ito. Amen. Mapagtagumpay tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Woo! Come on, let's declare the victory para sa isang buong linggo muli ng ating buhay Kristiyano. Amen. Panginoon, dito sa puso ko, di ka na mabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako, ako'y walang ako. Ikaw ang kasama ko. Amen. Kasama natin si Lord. Come on. Hey! Woo! Hey, 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 hey. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang baliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino. Once again, puso ko'y nananapit. Susagaw lamang. Minsan pa. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang baliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapatayan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Woo! Come on. Hindi mapapatayan. Hindi mapapantayan Ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos. Diyos na mapagtagumpay. Hallelujah. Amen. Amen. Isang malakas nga po na palakpak sa ating Panginoon Diyos. Come on, church. Yung pinaka-the best na palakpak. Come on. A clap of victory. Come on, church. A clap of praise. A clap of worship. At sumigaw tayo sabay-sabay. Alam mo, pag sumisigaw tayo ng hallelujah, ang demonyo nagtatakbuhan. Bago tayo umalis dito, sisigaw tayo. I count 1, 2, and 3. Sasabihin natin, hallelujah! 1. Teka muna.
Bibilang ako ng 1, 2, 3. At dating ng 3, sisigaw tayo ng pinakamalakas. Hallelujah! 1, 2, 3! Puso ko'y nananabik sa wagas mong pag-ibig, ng tatlong walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Ito talaga, church. Todo na to. Itodo nyo na yung sigaw nyo. Amen? Hello, hello, church. Todong sigaw. Sasabihin natin, hallelujah. At itong buong linggo na to, ibe-bless tayo ng Panginoon. Kasama ang ating buong pamilya. 1, 2, 3. Hallelujah! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang mali, nadarama bawat saglit. Come on, Chuck. Hindi mapapantayan ang wagas Yes, mong Lord. pag-ibig, ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Lahat po, inihiling ko na yumuko at bumigay. Lord, I pray and I declare and I invoke sa bawat dumalo sa umagang ito. Babae, lalaki, bata, Panginoon. Lord, dinideklara ko po sa loob ng isang linggo. Lord, yung pag-iingat mo sa amin, yung pagsama mo sa amin, yung pagsubaybay mo sa amin, Lord, yung kapayapaan mo, Lord, yung victory, Panginoon, yung katagumpayan, at yung abundance blessing, Panginoon, sa loob ng isang linggo na to, I pray, I declare, and I invoke, Panginoon, mangyayari sa amin, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ang lahat mo'y magsabi ng Amen, Amen. At bago ka lumabas, pumamay ka ng 5 tao, sabihin mo,